kuya, may ginagawa lang Hardiplex board or drywall or fiber cement. Yan po yung ginagawa. May aircon na rin po. Tapos ito. Yan na. May tited naging kami dyan. Gagawa kami ng grills para sa ito nga po pala. Kasama yan sa po doon. Dito may mga guide. Kinuha ko yung mga buhangin dito at nilipat ko doon sa dinner area. Ayan, may seat. Gusto niya dito sa hagdanan. Pwedeng tiles, pwedeng wood planks. Hili po ni ma'am dito sa wall. Yun na rin po yun. Good morning po. Yan, good morning. Kamusta po tayong lahat? Magandang araw po sa inyo lahat. Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. Ayan, bago po tayo mag-umpisa, binabati ko po yung panganay kong anak na si Aki, si Lishing Nakira. Yan, Aki, more birthdays to come. Yan, at saka syempre happy birthday and God bless natin. Ito, bali, ang update natin ngayon, yung tatlong project natin dito sa Phase 5. So meron tayong dalawang Angeli na 42 square meter floor area at saka isang Angelic na 36 square meter floor area. Kaya ito, samahan niyo po muli kami. Tapos bibisitahin po natin yung mga project po natin dito sa Phase 5. Kung ano na po yung mga improvement. Okay, let's go. Tara. Kaya na dito tayo sa Phase 3. Yung nakaraang araw po, bali kahapon po nakapagpahakot na tayo ng palambak. Ayan, linis na rito. Malinis na. Tapos papasaid muna natin to. Okay, papasimot muna natin to para bago tayo magpa-deliver ulit. So okay na to. Bali asintado na, CHB. Yan, meron din po tayong asintado dyan kasi wall to wall. Pati rin po dito. Yan na. Tapos sa kahapon, yan, metal framing. Tapos may mga dumating na materyales. Actually may paparating pa kasi nahanap na natin yung tiles na pinahanap ni ma'am para sa second floor. Don, good morning Don. Good morning boss. And tsaka si Mark, good morning. Morning. Yeah, Doming, good morning po. Ayan. Kaya may extra bar pa to ha, para sa gate. Nasabi ko naman na kay Bilog eh. Tapos ito po halos sa turnover na natin to. Itong unit na to, meron na lang po akong may ipapakabit pa, yung emergency light. Ayan na, emergency light. Ay, nassemble na pala nila yung isang isang electric fan. So dito natin kakabit yan, emergency light. Ayan na. Tapos ipapa-assemble ko na rin yung iba kay Louie. Yan, para pag may tao na po rito, hindi na po sila mag-assemble. Ayun. Yan, lilinis na lang tayo rito. Yung mga karton nga pala nandito lang kasi hindi na po pinapatapon ni ma'am to. Tapos meron din pa akong ipapagawa po dito. Eto, bali bubusan po yan at lalagyan ng clean out. Okay, start na tayo. Sa hardware muna tayo. Meron pang ilang mga tubo dun sa taas ng slab na hindi pa po natin nalalagyan ng clean out. Ayan, kinompleto na natin. Tara, balik muna tayo rito. Yung mga hollow blocks nga pala na nakalagay rito, bali na po namin, tinanggal na namin kasi may gumagawa na rito nung nakarang araw para hindi nakasagabal. Tapos yung mga binili natin kanina sa hardware, doon gagamitin nyo sa taas ng slab. Meron pa mga ilang tubo kasi na open pa. Yan, kailangan natin na malagyan ng clean out para nakasarado. Ayan, nagbo-boost na po ulit tayo ng sulignum. Yan, termite resistant po natin. Bali, ang hindi pa lang po nahuhukayan dito, yun. Yan na, yan dyan sa part na yan. Sulignum, gamot para sa anti-anay. Tapos pinalalagyan na rin po natin ng framing itong staircase and riser natin. Yan.
Dami ng gamit, no? Bali, dito pa rin yung ano natin. Haluan natin ng mixing. Yan, yung mixing board natin dito pa rin para sa mga semento. Pero ililipat po natin yan dito. Kaya ilalagyan pa nila ng preparasyon po ito. Siguro sa bakal. Kaya meron pa naman po kami. Abot pa po yan dito sa flooring. Para sa steel matting natin dito. Yan. Okay, ito na muna yung update natin dito sa isa sa mga ongoing project nito sa phase 3. Tapos yung sa emergency light. Yan, bali meron na lang po kami isang araw dito para maglinis din, turnover ko na. Ayan, unti-unti na pong ina-assemble ni Louie yung mga stand pan dito. Ayun yung emergency light. Ayan, dyan po natin nilagay. Ganda-ganda na ng bahay na to. Linos na. Origan, saglit lang. Saglit lang. Morning, good morning. Yeah, may extra battery na yan dyan, kuya. Ayan lang dyan. Basahan tsaka masking tape. Kuya Dindo, good morning po. Good morning! Si Louie rito, kuya, may ginagawa lang kami. Papunta na siya rito. Okay. Ako na nga kasi Ruby para hindi siya makasikip. Ano yung status nito? Yan, masilya. Yan, sarado batak masilya. Tapos cove ceiling. Ayan. Oxy, hindi sir. Kailangan niya rin? Hindi, wala na. So, Wala na ako naman. okay na? Sige, sige. Oxy, hindi. Ayan, bali naka-ENB epoxy syempre yung mga dugtungan nitong cove ceiling. Lahat naman, basta hard deflex board or drywall or fiber cement. Yan po yung ginagamit namin. Siya nga pala, ito na nga po pala yung aluminum kitchen cabinet. Ikinabit to nung nakaraan linggo pa. Nakaraan linggo pa po siya nakakabit. So powder coated white din po to. Yan, ilang beses pa po babalik dito sila Master Ryan at sila Master Batang for alignment. Yan, i-align pa po nila yan. Cutlery, nandito na rin. Ayan. Yan, isa to sa mga target namin ngayong taon na ma-turnover. Yan, overall paint na rin po rito. TNB. Wala pa po yung yung basin cabinet. Ayan, sliding na rin. Tapos isa to sa mga pinagawa po natin ng mga nakaraan na hindi siya nabibidyan. Tapos ito, meron na nga rin po palang ceiling to. Yan, plain ceiling na lang. Tapos ito yung pinaka-wall accent. Kapag nalagay na namin ng ilaw yan, track light nga pala na puti ang ilalagay namin yan. Napakaganda po pagka na ilawan to. Yan yung accent to. Wall accent. Tapos ito yung tiles, step and riser. Pareha nga po pala ng tiles yung ginamit dito. Ito yung riser. Glossy. Matte naman po ito. Yan, hinambing na lang po namin sa kulay na PVC panel yun. Saka to. Kaya mga kwarto dito sa taas, halos marami na rin nagawa rito. Yan. Kakabit na lang po yung pintuan. Yan, may aircon na rin po. Tapos ito, yan, meron kaming titibagin po rito. Yan, may titibagin kami dyan. Gagawa kami ng grills para sa aircon box. Ganda-ganda na po nito. Isa to sa mga matatrabaho din kahit ito lang yung pinagawa. Biruin nyo, 3 bedroom, 3 closet, 3 pintuan ang ginawa rito. Sila Sir John ang nagkabit po nito. Tapos yung condenser po nito, ito nandito sa gilid. Pinto na lang. Halos okay na. At yan ang inakasikaso nila Kuya Rigor at ni Kuya Dindo dito ngayon. Ayan. Drawer, cabinet. Tapos ito nga po pala. May ano po to. May storage po to. Kuya, may storage yan. Gatlaan mo na nga. Na masilyan. Ito no? May ano yan. May storage. Pinto yan. May pinto.
Ah, ito pala yun. Oo. Yan, yung may pinto. Yun yung sinasabi ni boss. May pinto yun. Ah, may pinto. Oo, yan. Nabubuksan po yan, kuya. Oo, yan. Bale, boss. Yan, isa sa mga design po kasi niyan, wall-floated panel, tapos yung wall-floated panel na bubuksan. Isa sa mga pinagawa po natin dito. Yan, open na lang yan. Tapos dito, WPC. Tapos ito, lilinisin na lang po namin to. Pero maglalagay kami magkabila, water line. Tapos ito, aayusin na lang po yan. Halos okay na. Pinturahan na lang. Pati ito nga po pala, kasama yan sa mga pipinturahan po natin. Alright, ito muna yung update. Balik po tayo rito mamaya para makapagbigay pa ng ibang detalye dito sa mga gagawin po natin. Ito, binabakbak na ni Kuya Rigo. Galit si Master Jojo yan. Pinagawa ko pa naman sa kanya yan. May storage po dyan. Kung maaalala niya sa mga nakasubaybay dito sa video namin na mayroong storage. Yan, okay naman sila rito. Nabigyan na po natin yung kailangan nila. Tapos dadaanan naman po natin mamaya yung ginagawa ni Louie rito. Meron po siyang ginagawan dito sa may Block 5. Yan, update tayo doon kasi pinapalagyan ko na ng tiles yung CR doon sa taas. Dito nga po pala, imbis na TNB yung pinili ni client, bali 3 kwarto po. Yan, minaximize namin yan sa loob. Yan, bali 42 square meter lang po yan. Plus yung extension po dito sa likod at saka sa corner. Tapos sa taas naman 21 square meter. Pero na-maximize natin na magkaroon ng 3 bedrooms. Ito mga karos, balik tayo rito sa phase 3 ulit. Ay, nagpadagdag po kasi ako rito ng, ng tubular. Bali 1-in-1 up by 1-in-1 up. Dalawa po. Yan, bali dadagdagan po kasi natin yung dulo ng steps. Ayan. So doon po sa every steps yung ginagawa po natin, dadagdagan po kasi natin yan. Yun ang kasukat ng steps ng mga ano rito, mga plano rito sa footstep and riser. Ayan. Pero yung finish niyan, hindi tiles, wood planks. Wood planks po yung finish. Ayan, nakapag-buhos na po sila rito. Bali yung 4 na poste to, tapos cladding, fence grill and fence grills to. Tapos ito asintada na to pataas, CHB. Then dito yan, nakapag-buhos na po. Dito maghuhukay pa po sila rito. Hukay, then gagawa po tayo ng ano po dyan, hollow blocks din or asintada. And din dito 150 pero wala ng grills kasi may kapitbahay na sa gilid. Asintada na. Meron din tayo inaasahan na delivery ngayon. Bali yun sa PVC panel na mga gagamitin po rito sa taas, sa baba at saka rito sa may corner area. Yan papunta sa TNB na rin. Yun nga lang, sa stock file namin medyo masikip na. And check natin kung ano yung mga pwede natin gawin na pamaraan muna para mapaluwag natin yung area. Mga karaos, ito break time. Nandito tayo sa bahay. Yan, bumili muna ako ng ng mga 1.5 liter na mga gasolina unleaded. Yan, gagamitin nila Kuya Boy itong owner mamaya. So iiwan na po natin sa kanila yung susi. Then sila na po yung maghahakot po dun sa phase 5, dadaling dito sa phase 1, mga pamorma. Yan, shoutout muna kay Ma'am Girly Aguirre at saka kay Sir Engineer Dennis Aguirre. Yan, shoutout po sa inyo. Yan, God bless and ingat po palagi. Doon nga po pala sa mga nagpapa-shoutout mga karoas, medyo delay kasi yung vlog ko nga iniipon ko. Tapos saka po natin ini-edit din, ina-upload na lang po natin ng isang upload. Minsan doon sa upload na yon 3 araw or 2 araw po yung doon, yung update doon. Yan. Salin muna tayo ng gas. Gasolina.
Tapos ano nga pala, shoutout na nga rin po pala kay Ma'am Mary Ann at saka kay Sir Alfie Magdayaw. Yan from North Caloocan. Yung galbo sa inyo. Yan, bali after lang po nito mga karos, babalik po tayo sa mga ongoing project, then bibigay tayo update. Okay, tara. Ayan, hapon na. Update ulit tayo rito. Yeah, alas 2 ng hapon. Yung sinasanding ni Kuya Dindo, yun yung magiging riser ng cow ceiling. Ayan. Para kapag nilagay po natin siya, lapat na lapat lahat, pantay. Maganda po tingnan. Ayan. Yan po yung isang technique at saka diskarte dito sa cow ceiling. Ayan, sinasanding machine. Bali naka masking tape po yan. Ayan. Para pantay po yan kapag nilagay po dun. Dito pinapa-applyan na po natin ang lacquer primer surfacer, mga pintuan ng cabinet. Kuya, may mga guide naman to, no? May mga guide. Oh, 3 closet to eh. Yan, importante po yan. Laging may guide kasi baka magkabali-baliktad po yan. Yun. Ayun pala. Ayun, may nakasulat. Yan, room 1, room 2, room 3. Ayun naman, nasa ilalim. School. Sa school. Sa ilalim po nito. Yan. Yan, bali si Louie nandito. Yung kakabit po siya. Tapos palagi po kaming merong blower kasi yung loob niyan binubugahan po namin ng blower pag natapos. Para walang alikabok na may iwan doon. Yan, bali doon muna sila sa loob. Ihuhuli na to. Maganda naman po yung weather. Yan, saka na po natin bibigyan ng preparasyon po yan yung mga pader dito sa labas. Yan, meron pa nga kami doon . Okay, dito naman tayo sa isang project natin sa Phase 5. Bukas, itatayo na po namin yung pinakahandamyo rito para maasikaso na po natin yan. Ayan sa taas. Bali, nakaschedule na po siya bukas. Siguro kahit 2 hagdanan lang, tapos lalagyan natin ng platform. So para masinsil po natin yan at may lagay at may balik natin yung bintana. Bali, after po matapos nila Kuya Dindo tsaka ni Kuya Rigor po doon sa ginagawa nila. So dito naman po sila. Overall paint lang po dito sa second floor. Tapos yung mga gate and grills pipinturahan po. Pati ito, yung hamba. At saka itong ating trusses dito. So bali ito naka polycarbonate roofing po yan kapag natapos. Yan, medyo lumuwag na dito. Tapos naalala nyo, kinuha ko yung mga buhangin dito at nilipat ko dun sa dulo yung project namin dun. Yan, for clearing na lang to. Sasako na lang. Tapos halos okay na. Wala pa po akong idea kung padadagdagan pa ni Ma'am yung trabaho dito. Tapos dito sa my corner area, ayan, may ceiling na yan. Ang gusto lang ni Ma'am is plain ceiling, bali hard deflect ceiling lang siya. So, wala na po siyang PVC panel. Tapos dito, nagabang na kami ng mga saksakan para sa ratio, tapos yung release niya sa ventilation, tapos sa ilaw ng kitchen cabinet. Kaya meron na ring outlet dito, then may outlet doon and switch. Tapos bago po namin tapusin po to, tapos syempre bare finish siya, kailangan may abang na natubo yan, papunta po yan dito sa TNB. Yan, okay na din yung plastering po nito. Yan, tapos okay na rin po yung nito, concrete slab. Ready na to para sa kitchen sink.
At saka dito sa cooktop. Yan yung mga gustong ilagay na appliances ni ma'am dito. Yan, bali tiling naman ang kasunod nito kung gusto niya magpa-tiles at saka magpakisami. Tapos dito sa hagdanan, so ganito lang po muna to kung ano yung inabot natin. Tapos wala pa tayong idea kung ano gusto niya dito sa hagdanan. Pwedeng tiles, pwedeng wood planks. Yan, dito naman po tayo sa taas. Ito na yung mga nagagawa dito. Ayan, bali ito, isa kornisa na lang, paikot. Kukornisahan na lang po yan, lahat paikot. Tapos ito yung TNB, ayan, naka-tiles na siya. Ganda ng tiles. Tapos yung tiles na pinili po ni ma'am dito sa wall, yun na rin po yung ilalagay namin sa flooring. Pero matte finish siya, kakulay lang din. Then bibilan na lang po natin ng water closet to. Tapos floor drain, meron na. Yung wall mirror, faucet, yun lang naman yung pinakabang nito eh. Wala nang iba. Bidet, faucet, wall mirror. Tapos maglalagay na lang po tayo ng shelves para may mailagay. Ayan, nakikabit na rin po yung mga pintuan. Ayan po yung pintuan. Ganda. Ito yung pinaka master's bedroom. Ayan. Tapos ito isa waterproofing na lang, flexible na lang po yan. Halos tapos na tayo. Ito dito. So naka-flexible niya ng una, tapos nag-apply na tayo ng topping na may waterproofing. Ang pinaka-finish turnover natin sa client naka-flexible. Yan, tapos mga center light na lang. Ayun, meron na tayong materials niya, no? Center light. Kornisa na lang, halos tapos na. Pintor na ang kasunod po nito. Itong trabaho. Pag naikabit yung mga kornisa, halos okay na. Bali yung mga pailaw natin, to follow na lang. Maganda sana to kung papagawa agad si ma'am ng bubong. Kasi wala po siyang bubong sa baba. Kahit yung bubong lang po muna sana. Para kahit pa paano safe na. Okay. Ayan mga karos, napakaganda po ng weather. Sana po pagdating ng December ay wala naman po sanang bagyo munang pumasok para dire-diretso tayo rito. So ito, hiling ko lang din, sana madagdagan po yung mga kasunod na ipagagawa ni client dito. Kumbaga dun sa taas, overall paint na po yung gagawin namin dyan hanggang sa matapos. So finish na siya. Pero hindi ko magagaranti 100% kapag pinatapos niya to ay hindi natin i-retouch yun. Malamang i-retouch natin yun kasi mag-aalikabok. So madadagdagan lang ng konti ng gastos yung nagpapagawa. Kaya nga ina-advise namin kung magpapagawa po ng ganitong isang buo, dapat lahatan na. Ayan. Pero syempre depende pa rin po sa budget ni client owner. Doon naman po tayo nakadepende. Okay, let's go. Tara. Ayan, good morning mga karos, good morning. Ayan, dito tayo sa phase 5. Isa ito sa mga bibigyan natin ng update dito sa mga project natin. Bali, meron tayong 3 project dito. Bali, isa po ito sa pinakabagong ginagawa natin. So, pagbalik po namin dito, ayan, bali segregation na. Pati yun dito sa gilid. Ayan, napalinis na po natin. Para maluwag na po doon. Tapos yung mga kahoy na po to, yung iba rito rejected na. So pipiliin na lang po yung mga pwede pa. Tapos yung iba naman pwede na isabay sa panambak. Tapos ito yung pinaka last priority namin kasi sisimutin po to. Dadalhin po namin dito sa sidewalk para mapahakot natin sa panambak. Okay, bali yung design ng grills, merong kinuha si client owner sa mga naging project namin. Ang ginamit namin dito is 1x3 and 1x1 sa pinaka bracing niya. Yan yung combination po. So single gate, meron tayong single gate or service entrance, then 2-door gate. Ito po sana sa may corner area, kahit single na lang po sana to, kaso nga lang gusto ni client 2-door para may forma din naman kasi. Okay, bati tayo. Basti, good morning. Good morning.
Mark, good morning. Good morning pa. Hinihingal na si Mark, oh. Good morning. Louie, good morning, Louie. Ay, si Louie, plastering. Ito po yung ilaw na ikakabit natin. Yan, sa poste. Yan, palitada. Kuya Domi, good morning po. Good morning. Binubuhay na lang po ni Kuya Domi yung mga kanto ng poste. Tapos dito, tinanggal na po natin yung bintana, blinak na po natin. Tapos magkakaroon po yan ng butas dito. Yan, bali yung tubo na yan, ang function yan, yung exhaust fan sa TNB. Ngayon, kapag napagawa ni Ma'am yung TNB, at least may abang na. Pero kailangan po natin yung butasan para i-continue po natin doon yung PVC na pipe na litres papunta po dun sa TNB. Kasi ito po kasi, lalagyan na po natin ng framing to, metal framing, tapos PVC panel. Kailangan nakaabang po yung mga gagawin po dito sa ibabaw. Yan, makalipas lang po ang isang araw or isa't kalahating araw or dalawa pagkatapos po ng mga gawain namin dito, schedule na po natin yung demolition. Yan, itong pintuan na to, maililipat po yan dito sa may corner area. Tapos yung isang bintana rito, ganun din, maililipat sa corner area. Palitada, plastering, tapos welding jobs. Yan, assignment natin dito. Then clearing. Yan, pinaayos ko na kay Mark yung mga coco lumber kasi ito mamaya pwede na po itong hakutin. Then dadalhin po dun sa project natin sa phase 1. May ginagawan po tayo na bago dun. Yan, pwede na po nating magamit po yan. Tapos yung iba medyo rejected na talaga. Talagang ano na talaga. Sino na lang yung gustong kumuha dito, mga kapitbahay natin dito, or kaya yung mga maliliit pwede naman pong panggatong. Pero dito sa Lumina wala naman nagagatong dito. Ayan, good morning nga pala kay ma'am, may-ari po nito unit, kay sir and ma'am. So ito na yung update. So after naman po nitong welding jobs natin sa gate and grease, diretso na po yung primer, masilya, para pag umulan hindi po siya papasukin ng tubig. Tapos yung color combination niya po, dito lang naman po isa black and brown lang naman ang pwede. Pero pwede natin lagyan ng konting touch of white or yung kulay nito, kulay ng beige. Wala namang kaso kay Lumina po yun. So maingat lang po tayo sa mga renovation at saka sa ginagamit po na materials, kasi may color scheme po tayo na sinusunod dito. So imagine 50,000 ang construction, baka hindi na mabawi dahil sa color combination lang. Ito yung update natin dito. Isa nga po palang Angelic to na 36 square meter po yung floor area. Ayan, 54 square meter naman po yung lot area. So si Angeli is 21. Ayan, 21 square meter si Angeli. Pero halos magkapareha lang po sila sa sukat lang. Ito medyo yung labas niya medyo malawak kasi mas maliit po itong interior. Yung mga gamit. Dito na si Kuya Doming, oh. So pinatatapos muna natin yung mga palitada po doon sa loob. Kapag natapos yan, tuyo na. Yan, pwede na tayo mag-layout para dun sa ceiling. Then electrical, PVC panel nga pala yung gagamitin po dun. Tapos may mga ilaw na yan, pin light and exhaust fan. Tapos yung dun po sa pinakadulo, yan, may kitchen counter slab po tayo. Cooktop yung kanyang base ng lutuan. Then may kitchen sink. Ricky, good morning. Good morning, boss. Ito yung hahakutin ninyo nila Kuya Boy mamaya. Mamaya pwede na po sila ni Badong. Tirahin ko kasi sa gilid. Sige. Nasa inyo isang shipping gun, no? Nasa inyo. Yung malaki. Yung, sige. Alright. Parang sirog na sila
Sino? Si Mark? Lagi nyo napupuna yung kulay ni Mark ha. Trending ngayon yan. Yan ang viral na kulay ngayon. Parang sa natin sa work Sa ano? Saan ba to? Sa province? Ganito yung mga ano ng foreigner eh. Boyfriend ng mga foreigner eh. Oh. Ganyan ba kulay mo dati? Puputi ka pala rito, ano? Half Filipino ka, half African. Ayun po si Mark. Ang tawag namin sa kanya si Umbak. Umbak! Kita niyo naman kasi yung buhok eh. Pwede na pala boss yung mamaya. Pagbalik namin, alauna. Yung mga... Pamorma. Oo, sige. Iiwan ko na lang sa bahay yung ano? Susi, oo. Yung owner gagamitin po nila. Yan ang kukunin po nila rito. Ang dami rin. Sa bagay, ilang poste yun nandun. Malaki na nga tulong nito sa project namin. Yan, update ulit tayo mamaya. Let's go. Tara. Ayan, balik tayo rito sa phase 5. Ayan, time check 3:53. Mag-alas 4 na. Ipinakabit ko na nga po pala yung mga lamppost dito. Bari 5 piraso yan. Ito po yung pinaka-design nya. Tapos yung fence grids, naka-install na. Single gate, naka-install na. Barrel bolt na lang po ito. And syempre, dadaan pa po ito sa masilya, primer. Ganun din po rito. Ayan, 2-door gate. Nawala na po yung mga ano natin dito, yung mga pamorma. Tapos ito nga po palang mga kahoy. Pagka nagpahakot pa ng back tayo, ipapasama na po natin yan. Pero hayaan lang po muna natin yan dito. Baka may gustong kumuha dito sa tagalugar dito sa phase 5 para gawing pong panggatong. Sayang din naman po. Dami na pong nagawa po rito. Pero syempre, pagkatapos pong ikabit to, kailangan masilyahan po yan para hindi po pasukin po ng tubig pag umuulan. Plastering, ito. Tapos bukas, schedule tayo rito for metal framing para sa ceiling. Tapos may mga bubutasin pa kagaya nito para padaanin po natin yung ventilation dito. Yung makikita nyo naman dalawang tubo rito, ventilation para sa ring tube at saka sa exhaust fan. Ito, maglalagay ako ng 4 na pin light dito, isang exhaust fan. Tapos dito naman isang center light. Ayos na oh. Yung kanto ng poste. Yan, sir. Yan din dito. Yung kanto ng poste, kapabitata. Pero yung bintana rito, hindi mo na namin may kakabit kapag ayos na yung bintana. Hindi na lang. Tapos itong pintuan na nandito, yan, ililipat ko natin yan, pati yung isang bintana. Bali si client, si ma'am, yan may ano po siya, mayroon siyang gustong ipadagdag dito na trabaho. Kaso nga lang, ang sabi ko, itong tiles na ginamit dito kasi matte finish to. Mas maganda po sana na tibagin na lang po. Tapos isang tiles na lang po yung gagamitin simula dito hanggang doon po sa likod. So mas maganda glossy tiles. Tsaka kung may extra budget pa, ang ipauna na lang po itong bubong dito para mas magamit po natin yung bubong dito. Mahalaga po kasi yan dahil meron po silang motor, parking, di ba? Mas marami po may ilalagay rito dahil mas maluwag. Okay, yung mga trabaho pa po nga mga gagawin dito. Yung sa taas muna, sa slab, bali waterproofing natin yan. Then magkakaroon po ng canopy, yung pinapalitadahan po dito sa my corner area wall. Then kitchen counter slab, yan, magkakaroon din po doon sa may back extension and ceiling. Ayan mga karos, yan lang po muna yung project update natin dito sa phase 5. Ayan po yung mga ginagawa po namin dito
So sa nakikita ko, lahat naman po ay nagkakaroon na ng improvement. Yan, gagapangin po natin yan pa unti-unti hanggang sa matapos at gumanda. Ito, nagawa namin ng paraan to. Dati hindi maganda tingnan to. Bali, ito nga po palang cover ng junction. Ano na lang po to, kung hindi mailbox or house number, tatakpan po natin. Alright.